Kaya aking pong naisipan na nakita ko yung title na to ng The Nameless Mother. Hallelujah. Ang pressure sa mga nanay ngayon, mga kapatid, ay masyadong, it's so great than ever before. Sapagkat ang ating society po ay pinupush tayo para maging successful. Amen? Ang mga nanay pinupush para magkaroon ng successful career. Parang ang society ay pinupush na kinakailangan meron kang spotless na tahanan. Kinakailangan ng iyong mga anak ay maging perfect. Kinakailangan pag ikaw ay nanay, kinakailangan ikaw ay magaling magluto. Amen? Kinakailangan, ang society, kinakailangan pag ikaw ay nanay, kinakailangan ikaw ay role model sa iyong mga anak. Ikaw ay kinakailangan charming. Ikaw ay kinakailangan magaling kang mag-host ng mga tao. Kinakailangan ang iyong PR ay mataas ang iyong PR, mga kapatid, pag ikaw ay nanay. Yan po ang society natin. Kinakailangan pag ikaw ay namlansya, kinakailangan walang gusot. Amen? Ganyan po, pag may gusot, sabihin ng mga kaibigan mo, ang nanay mo hindi marunong magplansya. Praise the Lord. So kinakailangan maayos magplansya ang nanay, magaling magplansya. At sabi nga ni Sister Marivic na ang pagiging nanay ang pinakamahal na trabaho. Amen. At actually, meron akong comment dito na meron si Attorney Michael Minto na isa siya pong accountant, as well siya po ay CPA din, na kung saan inaaral niya kung magkakaano talaga ang service ng isang nanay. Dahil ang nanay ay normally, siguro sa Pilipinas, sa dito, sa States, sa buong mundo po, normally ang nanay ay driver na rin. Ang nanay ay gardener din. Ang nanay ang family counselor. Amen? Ang nanay ang maintenance worker. Ang nanay ang nanny, ang cleaning lady, ang cook, ang errand runner, ang bookkeeper, interior decorator, ang caterer, ang dietitian, ang secretary, ang hostess, mga kapatid. Lahat ng ito ay trabaho ng isang nanay. Amen? Kaya nga, pasalamat ako sa Panginoon dahil meron tayong mga nanay na katulad na they are hard worker, mga kapatid. But, ang kanila, si Attorney Minto, ang kanyang pagko-compute, mga kapatid, sa lahat ng trabaho ng nanay na ito ay pumapatak na $985 or 700 pounds per week. Ito po ang labor, mga kapatid. Diba? Sabi niya, mura naman yan. 700 pounds per week. Diba? Para sa trabaho ko, 24 hours on call tayo, on call ang mga nanay. Amen? Ang sabi nga, mga kapatid, ang sabi nga ng isang article na ang daming question ng mga anak tungkol sa nanay. Mommy, where's my socks? Mommy, where's my ganito? Mommy, where's my cellphone? Mommy, where's my iPad? Mommy, where's the television remote? Mommy, where's my t-shirt? Diba? Then, pag tatanong nila kanilang tatay, sinasabi niya, Dad, where's mom? Yun lang po ang tanong ng mga anak sa kanilang tatay. It means na ang pagiging nanay po, ito po ay matinding trabaho. Amen? At ang influence, mga kapatid, ng nanay sa bata, ito po ay hindi po ito mapagkakaila, mga kapatid. Hindi ito mapagkakaila, mga kapatid, ng influence ng mga nanay sa kanilang mga anak. Ito po ay isinasapamuhay ng mga anak. Actually, meron nga po isang teacher na kung saan siya po ay naglabas ng magnet at sinabi niya na, anong tong hawak ko? Sabi sa mga bata, anong tong hawak ko? Ito ay letter M. At ito ay, and I pick up things. Letter M, and I pick up things. Then one child answered and shouted na, Mother! Diba? And pick up things. Sabi, Mother, no, it's magnet. It's magnet. So, it means yung bata kasi, pag sinabing pick up things, yung mga nag-aayos ng mga buhay nila, pick up, I'll pick you up, I'll pick that up. Diba? Papalitin kita pag hindi mo pinulot. Diba?
Siguro, kaninang bata na M, ito ay mother niya agad yun. Ang sabi nga po ng mga article na kung ang mga nanay po kaya ang magwewelga, anong mangyayari sa mundo? Amen. Ano ang mangyayari sa mundo pag ang mga magulang o ang mga nanay ay nagwelga? Merong gulo na mangyayari, mga kapatid. Gulo sa bahay ang mangyayari. Hallelujah. Ito po ay trabaho, ito po ay isang privilege na maging isang nanay. Amen? But ang pressure ng mundo, ito po ay sobrang higit sa ating mga magulang o sa mga nanay. At ang pagiging pressure, mga kapatid, ito po ay hindi na bago sa mga mother. Sapagkat si Eva, siya po ay bliname ng buong mundo. Hanggang ngayon siya po ay biniblame, mga kapatid, dahil sa kanyang kasalanan na ginawa. Di ba, ang kanyang anak pa, nagpatayan pa si Cain, si Isabel. Ang pressure kay Eve ay so much, mga kapatid. Si Hagar, na kung saan kabit ni Abraham, di ba? Siya po ay pinagsatabuyan. Tinapon siya ni Abraham, mga kapatid, sa disyerto. Amen. At dahil doon, pati si Ishmael, siya po ay muntik na mamatay sa desert. Dahil, siya po ay tinapon, mga kapatid, ni Abraham. At ang pressure kay Jochebed para sa nanay ni Moses, na si Jochebed, para i-save si Moses, ay too much pressure dahil pinapapatay na lahat ni Pharaoh, ang mga babies, during their time. So, ang ginawa ni Jochebed, si baby Moses, at siya po ay pinadaang, mga kapatid, doon sa basket, at nilagay sa basket, at hinayaan siyang lumutang-lutang sa Nile River. Yung pressure, mga kapatid, ito po ay too much pressure. Ginawa lahat ni Jochebed para lamang i-save si Moses. At of course, si Mary. Alam natin na too much pressure kay Mary na i-save si Jesus Christ sa kanyang tiyan. Diba, kahit wala nang room sa inn, amen. Diba siya po ay nanganak pa rin, di ba, mga kapatid, para lamang i-save ang buhay ni Jesus Christ sa kanyang tiyan. Too much pressure para ilayo si Jesus kay kanino po? Kay Herod. At sa ating binasa kanina, mga kapatid, ito po ay the same argument or the same po ang reason dahil too much pressure sa nanay nito na i-save ang kanyang anak sa pagiging possessed. Etong nameless mother na ito sa ating binasa kanina, na siya po ay, ang kanyang anak ay possessed ng masamang espiritu. So ang pressure na i-save siya, mga kapatid, gagawin niya lahat para mapalaya lamang ang kanyang anak sa pagiging possessed ng kaaway. Gagawin niya lahat, mga kapatid. And I bet, kayo rin po gagawin niyo lahat para lang mas-save ang inyong mga anak. Amen? Gagawin niyo lahat para lang mas-save ang inyong mga mahal sa buhay. Siguro, mga kapatid, gagastos kayo ng milyon-milyon kung meron kayong milyon o daan-daan, libo-libo para lamang mas-save ang inyong anak sa karamdaman. Amen? Yan po ang pressure, mga kapatid, na kinakailangan gagawin ng mga nanay. But the good thing is, ito pong babae na ito ay, yung sa ating binasa kanina sa verse 28 na, siya lamang ang tao na kung saan ang kanyang character ay na-sum up sa 4 na word. It means, ito po yung sinabi ng ating Panginoong Kristo na, Lady or Mother, you have great faith. Siya ay meron higit na pananampalataya. Amen? Yan po ay sinabi ng ating Panginoong Jesus kay nameless mother na ito. Kung ating papansinin, mga kapatid, na wala, pag inyong binasa ang Book of Acts o ang Matthew, mga kapatid, ang buong Book of Matthew before na chapter 15, wala kayong makikita dyan na si Jesucristo ay nagsabi ng merong great faith kahit sa kanyang mga disipulo. Hindi niya sinabihan si Peter na meron siyang great faith. Hindi niya sinabihan si John na siya ay merong great faith. Hindi niya sinabihan si James na siya ay merong great faith. But ito lamang ang babae na ito na kung saan siya po ay hindi pa Israelita, sinabihin ng ating Panginoon na you have a great faith. Siya ay merong dakilang, siya ay may pananampalataya, mga kapatid, na higit sa lahat. Amen?
Hallelujah. Kaya nang ito ay matagpuan ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid, na sapagkat si Jesus siya po ay expert sa faith. Alam mo, Yesu Kristo, pag ang pananampalataya mo ay totoo o hindi totoo. Alam mo, Yesu Kristo, pag ang faith mo ay katiting lamang o ikaw ay meron higit na pananampalataya sa Kanya. Alam niya ng ating Panginoong Jesus. Amen. Di ba? Hallelujah. Ang faith nga po ay, ito po ay parang, siya ay parang isang jewel, mga kapatid, na kung saan hinahanap ng gem collector. Na kung saan pag nakita niya ang isang jewel na ito, siya ay nagre-rejoice. Amen. Kaya nung makita, mga kapatid, ng ating Panginoong Kristo o na marinig ito ng ating Panginoong Kristo sa babae na ito, amen siya, nasabi niya, "Lady, you have a great faith." Yes, amen. Lady, you have a great faith. Amen. Hallelujah. Kaya hindi niya, mga kapatid, natagpuan ng ating Panginoon sa bansang Israel ang pananampalatayang ito. Natagpuan niya pa sa mga hindi Israelita. Sa mga hintil o sa mga tagalabas ng Jerusalem, natagpuan ng ating Panginoon ang great faith na ito. At sa babae na ito, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. But the good thing is, mga kapatid, is may tatlong bagay kung bakit siya po ay mayroong tinatawag na faith or remarkable things ang kanyang buhay. Unang-una is, she crossed great barriers sa kanyang buhay. She crossed great barriers. Can we say all together? Cross great barriers. Cross great barriers. Why? Because siya po ay babae. At alam natin, mga kapatid, pag ikaw ay babae sa Old Testament, sa New Testament, sa Bible land, ikaw po ay second class, citizen ka lamang, mga kapatid. Diba? Ganito po yung generation dati. Ganito ng mga babae, second class lamang sila. Amen. Sabihin, ang mga babae po ay hindi ganun kasing taas sa mga lalaki. Diba? Wala silang karapatang umupo sa simbahan, sa harapan ng simbahan. Hindi sila pwede makipagkwentuhan sa church. Kinakailangan sa likod sila palagi. Diba? Ganyan po, mga kapatid, itrato ng Old Testament and New Testament ang mga babae. Amen. But, siya po ay nakipag-usap pa rin sa ating Panginoong Kristo. Bawal makipag-usap ang mga babae sa mga rulers o sa mga teachers, mga kapatid, nung panahon na yun. Hindi sila basta-basta nakikipag-usap sa mga taong ma-impluensya, mga kapatid. But this lady, she crossed the great barriers. Amen. She crossed the barriers kahit siya ay babae. At higit sa lahat, siya po ay hintil. Siya po ay hindi tinawag ng Panginoon para manambahan sa Kanya. Siya ay babae at siya po ay hintil. Pag ikaw ay hintil, ikaw po ay hindi part ng bansang Israel. It means wala kang kaligtasan, wala kang karapatan sa kaligtasan ng meron ng mga Israelites. Amen? But mga kapatid, hallelujah, hallelujah. Ang nanay na ito, she crossed that barrier. She doesn't care. She didn't care, mga kapatid, kahit siya ay babae. Wala siyang pakialam. As long na ako ay makalapit kay Jesucristo, kahit ako ay hintil, ako ay lalapit pa rin kay Jesus. Dahil ako ay merong pangangailangan. Amen? Hallelujah. Hallelujah. That's why, mga kapatid, na any obstacle, pag tayo po lumakas sa ating Panginoon, amen, huwag natin isipin kung sino tayo. Amen? Huwag natin isipin na tayo po ay makasalanan. Hallelujah. Huwag natin isipin, mga kapatid, na merong barrier sa harapan ng ating Panginoon. Kinakailangan natin lampasan ang mga barrier na yan para tayo ay makalapit sa ating Panginoon. Praise the Lord. Can we clap our hands unto the Lord? Hallelujah. Hallelujah. Sa ating panahon, mga kapatid, ay marami na tayong mga barriers ngayon sa ating panahon. Una-una, ang time. Amen? Ang time, ang barriers, isa sa mga barriers natin sa ating panahon. Amen? Dahil tayo po ay too busy. Ating nakakalimutan. Sabi ko nga po kagabi, mga kapatid, sa prayer meeting na kinakailangan kahit gano'n tayo ka-busy, kinakailangan pa rin natin siyasatin ang mukha ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat, mga kapatid,
Minsan ang time ay nagiging barriers natin para tayo makalapit sa ating Panginoong Diyos. Amen. Why? Busy ako sa trabaho.